Magandang umaga po sa inyong lahat. May tanong ako sa inyo, no? Kontento na ba kayo sa buhay ninyo? Masaya na ba kayo? Siguro pag sinabi nyo, sige, pwedeng sabihin na masaya na ako. Pero alam nyo, nagtatrabaho tayo, gusto natin ng siguro mas malaking sahod, gusto natin kumain na mas mabuti kasi hindi talaga tayo nakukontento. Ang tao ay likas na hindi nakukontento. Ang tao ay likas na hindi nasisiyahan. Ang tao ay likas na walang kabusugan. Ang tao ay likas na may walang hanggang pagnanasa. Or translatable in English as man or the human being by nature is insatiable. Alam niyo itong pangungusap na ito ay isang ideya na mababasa natin sa maraming mga manunulat, mga pilosopo at mga teologo. Kasi it reflects a very common notion that human desires are endless or that humans are never fully satisfied with what they have. Meron ka ng isa, gusto mo pa ng isa, no? And one place where a similar sentiment is expressed ay pag tinignan natin yung mga sinulat ng isang pilosopo na tinatawag na Epicurus. Epicureanism, di ba? Sabi niya, yung tao talaga walang hanggan yung kanyang pagnanasa o yung kanyang pangangailangan. Tapos, ano yung katugunan dito? Pleasure, hedonism. Lagi siyang naghahanap ng isang bagay na siguro makakatugon dun sa mga pagnanasa niya. Pero pumunta tayo sa isa pang teologo na mas kilala ninyo. Ang pangalan niya si San Agustin. Ang sabi niya, yung tao ay hindi mapahinga hanggat hindi siya makapagpahinga sa Diyos. Sabi niya dun sa Confessions, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." O sa Tagalog, ang puso ko'y hindi mapalagay hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Alam niyo itong mga ideyang ito'y sinabi uli, and adopted by many other thinkers in different fields. Naalala ko, nung kami high school, kami economics nung third year high school. Tapos pagkatapos nun, binaligtad, naging fourth year high school yung economics. Pero anyway, yung isang bagay na hindi ko malimutan ay tungkol sa isang psychologist. Sino itong psychologist na ito? Si Abraham Harold Maslow. Familiar ba sa inyo? Meron siyang pinormulate, no? It's a theory of human motivation. Yung tinatawag niyang hierarchy of needs. Na maski hindi niya ginamit yung phrase na yon na man by nature is insatiable, naka-align ito dun sa mga turo niya. Nasabi niya yung mga pangangailangan ng tao, ito'y patuloy, no? Hindi pare-pareho pero patuloy na siguro lumalaki. They're progressive. And that at once one set of needs is fulfilled, the more basic needs, tapos they naturally seek to satisfy the next level of needs. Ano yung mga needs na yon? Sabi niya, mga psychological needs, yung mga basic needs. Pagkain, tubig, shelter, clothing. Pagkatapos nun, pag nasatisfy na yon, pupunta na dun sa mas mataas na antas. Safety needs. The need for protection and security from harm. Tapos may mas aangat pa ron. The need for love. The need for belongingness. Pagkatapos nun, hindi pa siya nasisiyahan doon, aangat pa yung mga pangangailangan niya. Esteem needs. The need for respect, for self-esteem, for recognition. At kung natamo na niya yon, hindi pa rin sapat. Kasi there's a need for self-actualization, the realization of personal potential and self-fulfillment. Pero sabi nila, meron pang
dagdag doon, kapag natamo mo na yung self-actualization na yon, meron tayong tinatawag na self-transcendence. It's moving beyond the self. Ano na yung hinahanap natin? Somebody who's spiritual. Somebody who would fulfill that need to be a person for others. Kaya nagtatanong tayo, no? Kung minsan bakit hindi natin naabot yon? Na gusto natin yung Panginoon lang. Well, maybe because there are more basic needs na hindi pa natugunan. Pero the point of mass love is, hindi tayo nasisiyahan with the status quo. Gusto pa natin ang mas aangat doon. So, humans are rarely satisfied with just fulfilling the basic needs. And we are continuously seeking to achieve higher levels of fulfillment. Anong sinasuggest nito sa atin? Na tayong mga tao, meron tayong isang likas na pangangailangan o kaya hindi natutugunan yung pangangailangan natin. And so anong ginagawa natin? We strive to move up the hierarchy kapag na-meet na yung mga more basic needs. Alam nyo, ito yung nakita natin sa Ebanghelyo ngayon. At yung Ebanghelyo natin ay pagpapatuloy ng Ebanghelyo natin last week. Natatandaan nyo pa? Nung pinakain ng Panginoon yung napakaraming tao. So nakakain sila. Were they satisfied? Yeah, they were filled. But they were not satisfied. Bakit? Kasi hinanap pa rin nila si Jesus. Bakit nila hinanap si Jesus? Siguro dahil nabusog sila. The human being is by nature insatiable. They wanted more. Siguro pag sa atin ngayon, no, punta ka dun sa yung mga show na nagbibigay ng maraming mga premyo. Halimbawa si Kuya Willie, no, ang daming tumatangkilik. Why? They want more. So, yung mga tao na pinakain ni Jesus, they wanted more. Either they wanted more food. Ay, pag sinundan natin yung taong ito, hindi tayo magugutom. Pero, maybe they wanted more of Jesus because of that. You know, itong ating pagbasa na ito, yung tinatawag nating bread of life discourse. So, nandun tayo sa gitna nun. Pagkatapos silang pinakain, eto na, yung bread of life discourse. Pagkatapos pinakain yung napakaraming tao, sumunod yung mga tao sa Kanya. Why? They were seeking more signs and wonders. Pero may challenge sa kanila si Jesus. Sabi niya, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So Jesus recognized their physical hunger. Pero sabi niya, merong gutom na mas malalim na hindi pwedeng tugunan lamang ng kinakain na tinapay, na pagkain. At itong mga taong ito, parang tayo rin, kung minsan gusto nila ng yung kabusugan na sa mga bagay na pang material lang, momentary needs. Halimbawa, no, may tanong, bakit itong mayor na ito yung nanalo? No? Maski na hindi siya Pilipino, no? Bakit siya nanalo? Ay, kasi yung mga tao hindi naman ganun kalalim eh. Bigyan mo lang sila ng konting ayuda, okay na sa kanila yon. They're like the people in the gospel. Pero yung imbitasyon ni Jesus, it is for something greater. Yung sa English sabi, do not work for food that spoils. Hindi para dun sa pagkain na nabubulok, pero dun sa pagkain na para sa nagbibigay buhay na walang hanggan. Food that endures to eternal life. So ano yung shift ng ating Panginoon? It's not just on the level of something physical, na nabusog ka. It's something higher, a higher level. Spiritual nourishment. Hindi niya
sinasabing hindi importante yung ano niyo, yung hunger ninyo na physical. No. Pero ano yung binibigyan diin niya? Na yung tunay na gutom natin, it goes beyond the physical. Na nagugutom tayo para sa maraming bagay na hindi physical, hindi para sa tinapay na nabubulok. We're hungry for meaning, di ba? We're hungry for purpose. We're hungry for love. We're hungry for something that's eternal. Parang yung kay Maslow, di ba? At yung mga tao nagtanong, anong dapat namin gawin? At anong tugon ni Jesus? Isang tugon na simple pero malalim. Ito yung gawa ng Diyos, na manalig kayo, that you believe. Kaya yung paniniwala kay Jesus, hindi lang siya dito sa isipan. Yung paniniwala kay Jesus, yung pananalig sa Kanya, it's a relationship of trust and commitment. Na yung buhay natin, we oriented towards Him. Kasi hindi matutugunan yung mga pangangailangan natin nitong mga material na bagay. Sino yung tutugon ng lahat ng pangangailangan natin? Yung Diyos. Nung nagtanong yung mga tao, anong tanda ang may bibigay mo? Anong pwede natin sabihin doon? Hello, nakakita pa lang sila ng tanda. Nagtatanong uli sila, humihingi uli sila ng tanda. Pero ano sinabi niya? Ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. At kung sino yung pumunta sa akin, hindi na magugutom. Kung sino ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Mga kapatid, itong bagay na ito'y sentro sa ating pananampalataya na ang ating Panginoon, binigay niya yung sarili niya sa atin bilang tinapay. Jesus is essential for the spiritual life. Saan? Sa Eucharistia. Alam ko nagsimba kayo rito, hindi lamang dahil kailangan magsimba. Hindi lamang dahil it's an obligation. Kung gano'n ang inisip nyo, parang ano lang, no? Parang attendance lang ang inisip nyo. No. It's because you seek something spiritual. You seek the bread of life. At yun yung paanyaya mismo ni Jesus sa ating lahat. Alam nyo, I have to be honest, no? Kulang ako sa tulog, no? Kasi kagabi hindi ako makatulog. Kita ko yung iba sa inyo, no? Parang hindi natulog. Bakit hindi kayo natulog? Ako hindi ako natulog kasi ang saya-saya ko. No? Masaya ba kayo ngayon? Bakit kayo masaya? Naka-gold tayo, di ba? We're euphoric about our nation's pride. No? Yung gold medal ni Kaloy Yulo. Pero nag-iisip ako, no? As a Filipino nation, ilan na yung gold natin sa Olympics in history? 2. We have just 2 golds. Pero tignan mo yung ibang bansa. Itong Olympics pa lang na ito, no? Multiple golds. More than 10, no? And then, of course, the others, no? Moving about that number. Tapos meron pa, in history, even in recent history, maraming mga gold for certain persons. Tayo bilang bansa, 2 pa lang. Si Michael Phelps, ilan? Di ba? Isang tao pa lang yun. Tapos, alam nyo, minsan pa, no? I think this is yung sa athletics. Sa same event, na-sweep nila yung podium. Jamaica, gold, silver, bronze in the same event. Kanilang lahat. Parang kawawa naman tayo mga Pilipino, no? Siguro sasabihin nyo, unfair. Because for us, it was a long wait. From the first, in 1896, nagkaroon lang tayo nung 2020, ng 2021 of course, no? 2020. And then, again, last night. You know, dear friends, I'm not sour graping, pero perhaps this is best for us. You know, it is sweeter, for everyone is hungry. Everyone is in anticipation and in victory
we all react together. Imagine niyo lang kung ang dami-dami nating nakukuha every time, ano yung epekto ng bawat medalya? Siguro yung US, yung China, okay, may gold na naman tayo. Pero tayo, no? Everyone was in anticipation. In victory, we all react together. All the more than 7,000 islands and all those abroad of different generations cheering in unison. It's a collective scream of joy. Tulad dito ng mga Israelita. Like the Israelites who were complaining. And then they woke up and collectively saw the manna. Nakita nila, ay may pagkain pala tayo. And it was beautiful. The beautiful thing about our gold medalists. We collectively look back at their dream. Nung narinig natin, nanalo siya. So, together we look back. Ay, eto pala siya dati nung siya'y, 12 years old. Ito pala yung pinapangarap niya, yung SEA Games lang. Sa palarong pambansa pala siya. We collectively look at that. We recall their hard work. Pati nung kay Heidelin, di ba? And we admire their humility. Ang ganda, no? 3 H. They're homegrown. They're hardworking. And they're humble. Yes. Both gave credit to God. That's how Jesus put it. It was not Moses who gave you the bread, but God. Alam niyo, even in the Salesian spirituality, ano yung sinabi na dun, boss ko? Yes, bread. No? There will be bread. But you'll have to work for that. Pero hindi dun magtatapos. There's heaven. Bread, work, and heaven. Today, if it's not a Sunday, we will be celebrating the memorial of Saint Jean-Marie Vianney. And so, it's also the day for priests, especially parish priests. At meron sinabi si Saint Jean-Marie Vianney, dun sa bata, no, na whom he met along the way, when he was on his way to his parish, when he was assigned, sabi niya, tinanong niya yung bata, no, do you know the way to Ars? At alam ng bata, Ars was the name of the village. And then sabi ni Saint Jean-Marie Vianney, show me the way to Ars, and I will show you the way to heaven. It's not only the temporal that we seek, it is something that's spiritual. And so as we reflect on the passage, tanungin natin sarili natin, para saan ba talaga ako nagugutom? What am I truly hungry for? Am I seeking the fulfillment in things that fade? Or am I seeking the eternal bread of life, Jesus Christ? Kaya pumunta tayo sa Kanya. Hindi lang kasama yung ating pangangailangan na pisikal. Pero pumunta tayo sa Kanya, dala-dala yung mga gusto natin mangyari sa buhay, yung mga sana natin, our deepest longings, trusting that He alone can satisfy the hunger of our hearts. And I'd like to repeat the words of St. Augustine. You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Ang puso ko'y hindi mapalagay hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. God bless us all.